Okay, so dun po sa finals activity ha. So dito po sa ating background image removal. Kaya nga lang sabi ko kanina, select lang kayo ng tatlong pictures ng student pictures. Kahit ganito lang din sa Google, mag-search kayo ng mga Google Images. Tapos pili lang kayo ng tatlo. So pag may napili kayo, kaya niyan, nasan yung kanina? Ito na lang. Tapos ang gusto kong mangyari is gamit lang tayo ng Photoshop to remove the background on this picture. So yan. So download lang natin to first image. Tapos pag na-download na, open nyo lang yung Photoshop. Doon sa may mga laptop, ang installer nito is nandun din sa getintoPC.com. Ganun lang din kung paano nyo siya ma-install. Then once na ma-download na, ito na po yun, drag and drop nyo lang po dun sa Photoshop. Sorry. Close talaga. Sige, close na muna natin to. Ulit, open lang ako. Close na siya. Again, ulitin natin. Drag and drop. Open na. Ayun. Sige, tingnan natin kung makapag-proceed tayo. Now, pag na-import nyo na po yung image na di-download nyo from Google, kailangan i-select natin, mangyari nga ulit is i-remove lang natin yung background na to. Okay, so yung pinaka-best way para ma-remove, ito kagaya niyan, blurred naman yung background niya. Pili na lang din kayo ng madadaling images na i-remove. Okay, kagaya niyan, nakikita mismo yung tawag dito, separation ng background image dun sa subject. Okay, kapag kaganyan, pinaka-easiest way, and then yung hanapin nyo lang itong quick selection tool. Dito yan sa tool panel natin. Right click nyo lang tapos yung object selection. Again, gagamitin nyo itong object selection tool kapag yung picture nyo is nakahiwalay dun sa subject yung background. Okay, kagaya niyan, medyo blurred yung background niya, no? So, pwede tayong gumamit and then automatic, isa-select na ni Photoshop yung subject ng mga ito. Okay, yun nasa front image natin. So, select lang natin yan, ganyan. Full image na. Tapos, tignan natin kung anong mangyari. O yan. Yun nga lang, hindi siya perfect selection. Pagka ganito po nangyari, kailangan nyo magkaroon ng adjustment. So, gaya niyan, ito yung nag-select lang tayo ng full image, tapos yung automatic selection niya, pag zoom natin yung zooming and panning nito, same lang din sa AI. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo, dito medyo okay. Pagka-select, tapos ito, pwede natin tanggalin pa to. And then, ito, hindi nasama yung bahagi ng shoulder nitong isang bumag na to. Tapos yung ano niya, yung damit, pati bag. Sana kasama yan. Now, pag ganyan po yung nangyari, hindi siya perfect selection, pwede natin gamitin yung right-click natin to, quick selection tool. Papalitan natin siya. Tapos makikita nyo, yung mouse cursor nyo magiging ganito. Meron siyang round na circle, tapos meron siyang crosser or plus sign sa gitna. Ang sizes nito is shortcut kasi yung ginagamit ko kapag sa size, or kung gusto nyo naman dito sa ating control panel sa taas. So, dito nyo makikita yung size kung paano nyo palalakihin or paliliitin yung inyong quick selection tool. Pero sa shortcut, para shortcut na lang din po gamitin nyo, pwede po nyong i-press, basta naka-quick selection tool na kayo, pwede nyong i-press yung bracket, open and close bracket. Kapag open bracket, lumiliit. Pagka close bracket naman, yan, lumalaki siya. Yan. So yan, make nyo lang na
Maseselect. Yung zooming and panning, ayan ha, kailangan pa rin ha. Yan. Kagaya yan yung cross, yun yung kukunin nyo, i-add nyo dito. So dito makikita nyo, meron siyang add selection, yung may plus, and then minus selection naman. So by default, nakaselect siya as add selection. Okay, so ibig sabihin kung ano yung selected or kung wala ka pang nase-select, pag dinagdagan mo, mase-select siya kagaya niyan. O yan, naka-add selection tayo. Tapos yan automatic na kung ano yung gusto mong i-select. Manual to ha. Yan, kagaya niyan. Tapos ganyan, medyo malaki na yung ano natin. Quick selection tool natin, palitin natin ng konti para magkasya. O. Pwede natin i-zoom in. Tapos kunin natin yung libro niya. Medyo maayos. Tapos, ayan, kagaya nito, zoom in pa natin ng konti. Naisama natin to ngayon. Yung background na napaka-konti lang. Oh. Para ma-remove natin yan, pwede natin i-select tong minus. Tapos, palitin natin ulit yung size. Saka natin i-select yung labas. Okay, so yan, pwede na siguro yan. Ayan, automatic, kinuha niya yung portion na to para ma-minus dun sa selection. Okay, zoom out tayo ngayon. Tapos, ito na lang, sama lang din natin tong braso niya, pati yung bag nito ni Negra. Okay, so yan, naka-minus tayo. Ibig sabihin, pagka sinelect natin yan, mamaminus. O kagaya niyan, na-minus ang lahat. Okay, nagdidepende po siya sa color na nakikita niya. Okay, kung napansin nyo kanina, ang sinelect natin is itong portion lang. Pero since na same color, yung braso niyang ganyan, na-out, na minus natin yung kulay ng braso niya. Okay, sumama lang din ito. Now, para mabalik natin, punta tayo ng plus. Tapos, palakihin lang natin yung ating quick selection tool. Add natin ulit siya. Yan. Okay, yun. Tapos ito, tanggalin lang natin. Minus ulit tayo. Now, kung gusto nyo yung shortcut, pagka by default, naka-plus siya, ayan, naka-plus sign siya. Pag gusto nyo i-minus, i-hold nyo lang yung alt button. Ayan, huwag ma-minus na siya. Okay, palitin ko lang ulit yung quick selection, naka-minus ako, naka-hold ako ng alt, tapos select ko lang tong part na to para hindi siya kasama. Okay, bago na naman. Okay, ulitin lang natin to, plus ulit natin yan. Ayan, okay na. Ayan, double check, ito pa pala, try natin itong burahin. Palitin ko lang ulit yung quick selection tool, open bracket, pinipindot ko, tapos hold ako ng alt, tapos medyo maliit. Pero try pa rin natin. Kung makakaya niya, tanggalin. Kasama ko. Tama kasi sa buhok yan. Pwede na siguro dyan. Try natin ngayon. Since na okay na yung selection natin, ito pa pala yung bag. Palakihin lang natin ulit. Kasama natin yung bag niya. Yan. So yan, kung mapapansin nyo yung selection natin, simula dyan, yan yung may dash line na gumagalawa sa dito. Double screen. Yan. Now, pag okay na kayo sa selection, i-click nyo yung select and mask. Okay. So yan. Nakita nyo, nabura yung background pero kasi meron akong preset settings dito. By default kasi kung kayo yung gagawa, naka-zero lahat to. Bali ganyan mangyayari niya. Yes. Tapos yung radius ay 0. Kung ganyan po yung selection na mangyayari. Okay? Now, kung mapapansin nyo, medyo yung selection natin is hindi siya pantay-pantay. Pwede natin adjust yan using these properties. Okay? So ayan, titimplayin nyo lang yan dito. Try nyo yung smooth kung ano nangyayari. Diba? Nawawala yung nagiging okay yung ano niya. Selection hindi kagaya na pag naka-zero. Ayan, medyo ano siya, para siyang ginupit. Pag dito, tinry natin taasan yung smooth niya. Ayan, medyo nagpapantay yung cut nung sa selection natin. Okay, yun. Ito naman yung feather. Tingnan natin kung ang difference. So, ayan. Ito po yung feather na nangyayari. Okay? So, baba lang natin ng konti. Ito is para hindi halata na para lang siyang pinutol. Okay? Ito, medyo okay na ako sa ganitong size na 0.6 pH. And then yung contrast, tignan natin kung anong
mangyayari sa kanya. Okay, wala naman masyado. And then, ito, okay na siguro yan. Medyo okay na yung pagka-cut doon sa ating model na students. And then, check nyo lang itong decontaminate colors. Tapos, click nyo lang yung okay para mabura na natin yung background niya. Ito pala, may hindi tayo nasama. Pero anyways, pwede na lang natin tanggalin yan. Yan. O now, kapag natanggal nyo na yung selection nyo yan, pwede nyo na siyang i-move. O, diba? Okay. O. Now, stay put lang muna kayo dyan. Okay. Meron kayong IETI logo na ginawa. Diba? O now, ang gagawin natin doon, mag-create lang tayo dito ng new file. O sige, letter na lang. Edit natin doon. Okay. Ayan meron tayong blank na artboard. Now, ang gusto kong mangyari, yung tinanggal nyo na background, ito is ililipat nyo dito sa blank document nito. Tapos, ilalagay natin yung logo ni IETI sa likod nila. Okay, so unahin ko muna yung logo ni IETI. Hanapin ko kung nasaan. Nice. Nagawa niya yung logo ni IETI Gusto na yun. Ito. Tapos lakayan ko lang din yung size niya. Okay, so yan. Pwede na yung ganyang kalaking size. Tapos, para ma-transfer nyo siya, actually, pwede nyo i-save to as PNG na. Okay, o, paano nyo i-save yun? File, save as, and then, lagyan nyo na lang ng file. So, for example, ito yung FA 1.1 nyo. Tapos, sige, PNG na natin. PNG, o, save natin ngayon sa downloads. Okay. O, now, pwede na natin, since na nakasave na siya as PNG, ito na siya. Ito yung may background, ito yung wala. Pwede natin ulit siyang i-drag and drop dito. Okay, o, yun na siya, nasa likod. O, now, sakto na lang natin dito sa baba. Tapos, para mag-apply, medyo blurred pa siya. Para ma-fix yung position niya, para hindi na natin siya magalaw, hit lang natin yung enter. Ayan, ayan na siya. Ngayon. Okay? Now, after that, para hindi naman dagdagan natin siya ng outline, yung kinat natin, para medyo magkaroon ng style or design. Paano natin gagawin yon? Ito na yung image natin. Right-click natin to, tapos blending option. Okay, sa blending option, marami kayong styles na makikita. Okay, pero ang gagawin muna natin ngayon is yung outline. Outline. Yan, outer glow pala ang tawag niya dito ngayon sa styles. So, double-click natin yung outer glow. Tapos yan, makikita nyo, nagkaroon siya ng black na outer glow. Okay? O saan nakukuha nyo. Now, papalitan natin yan ng kulay. Depende sa kulay na gusto nyo. Ano kaya yun? Sige, ganyan muna. Sa outer glow. Ano? Tapos. Gradient siya. Palit tayong kulay. Ayan, double-click nyo lang to. Yung box na yan. Tapos, select lang kayo ng kulay na gusto nyo. For example, ito. Ayan, medyo okay itong dilaw. O, depende sa taste nyo or sa kulay na gusto nyo. O, yan, kagaya niyan. Nagkaroon siya ng outer glow na dilaw. Palitan ko. Okay. Basta merong outer color. O, para lang din kahit paano magkaroon ng tawag dito, style yung kinat nyo na image, the background. Tapos okay na yan. Diba? O ngayon, ito ngayon yung magiging prelim activity 1.1 nyo. Tapos, lagyan nyo lang title. Ay ng text. Naku, huwag ka magpo-close. Okay, nag-restart yung PC. Tuloy ko lang yung kanina. Nasa ba ako? Ito lang yung na-recovered dun sa pagtanggal ng background. So, again, ulitin ko nag-restart kasi yung PC kaya sa gento ako bumalik. Ulitin natin, pag natanggal na yung background, create lang tayo ng new document.
Ito, select na lang natin tong letter. Letter size ha, hanapin nyo yan. Pag hindi nyo makita dyan, since na wala kayong reset, nandito siya sa print. Tapos letter. Tapos create na natin yan. Yan. So meron tayo ngayon blank na artboard. So nandito yung document window natin. Ayan, pwede natin palitan. Now, na-save na natin to. Nasa download siya. Okay, so ito na yung na-crop natin. Sinave natin yan as PNG. Tapos kuha lang kuhain lang natin ulit yung logo natin, IETI. Lagay lang natin sa likod. Nakapag-create na kayo ng logo nyo ha. Now, pag okay na siya, pwede na natin i-place yung ating image. Nauna, ito. Ano ba? Wala ko na dyan. Ito siya ha. Drag and drop lang ulit dito. Tapos, pwesto lang natin dito sa baba. Tapos, hit natin yung enter. Okay, now, pag okay na siya. Manawag, lagyan na lang natin ng style. So, ito po yung ating layer panel. Right-click natin, tapos blending option. And then, yung dito tayo sa outer glow, double-click nyo ha. Tapos, ayan, magkakaroon siya ng kulay. Palitan natin yung outer glow niya. Kahit anong kulay na gusto nyo. Tapos, okay na yan. Okay? Click OK. Tapos, yung kanina, dito na ako naputol. Gusto ko lang, lagyan nyo lang din ang pangalan ninyo. Okay? So, lagyan natin ng title, title natin na FA 1.1. Tapos, baguhin natin yung font, syempre. Lock mo na lang muna natin to. Tapos, yung font style, kahit ano, basta yung mas mababasa ng maayos. Yan. Tapos, para kung gusto nyo siyang i-resize, pwede rin triple click nyo to para mag-automatic sa text tool. Tapos yan, pwede nyo nang i-resize or taasan yung font size niya. 30. So, yun na basta mababasa. Now, ito yung FA 1.1 nyo. Click ko lang enter, tapos lagyan nyo ng pangalan. Kung mapapansin nyo, balik lang ako ng move tool, nagpatong yung kanyang text. So, para mabago nyo, select nyo lang ulit lahat yan. Actually, kahit hindi na, basta naka-text tool kayo, makikita nyo dito sa right panel natin, sa properties panel natin, yung kanyang, ito. Okay, so bawasan nyo na lang yan. Kasi baka may taasan natin, 12.29 lang. Pwede natin. Yan, para tumaas. So, dito nyo makikita yung margin ng text per line. So, ito yun. Yan, ito. Okay na yan. Nababasa naman na maayos. Pwede ko lang palitan kasi nga, naharangan yung ating logo. Pagka gusto nyong palitan by using resize, select nyo lang yung layer. O, ito yun, nasa layer panel. O, yan, selected yung panel yan. Tapos, press nyo Ctrl plus T para lumabas yung resize button niya. Tapos, pwede nyo na siyang i-resize na gano'n. Tapos, pag satisfy na kayo, pag okay na kayo sa size na yan, hit nyo lang yung enter para mag-apply yung changes na ginawa nyo. Move ko na yan. Kagaya niyan, mga small movement, arrow keys lang ginagamit ko. Okay na, ayan na yung pangalan. Ito na yung 1.1 nyo. Tatlo yung pipiliin nyo ha. Pipili kayo ng tatlo dun sa image. Students image. Pili kayo dyan. Okay? Tatlo. So ito pa lang yung una ninyo. Pag nalagyan na yung pangalawa, yung gagawin nyo, ganun din. Re-repeat nyo lang yung process. Tapos FA 1.2 hanggang 1.3. Okay? Now, pag nalagyan nyo ng pangalan, lagyan nyo na lang din to ng style. So, kagaya ng ginawa natin dito sa image nito. Okay? O, right-click natin to. And then, blending option. Tapos, punta kayo sa outer glow. Yan. Kagaya na ito, medyo kalat kasi maliit lang yung image. O, para ma-adjust natin siya, palitan natin yung size. Diba? Ayan. Okay na yan. Kung kaya nyo ng palitan yung kulay,
that's okay. Kung gusto ko lang, matuto kayo mag-remove ng background, tapos kung paano natin siya gagamitin kapag ka mag-create na kayo ng designs. Okay, so that's it. Pagka ganyan, save nyo na. Save as, file save as, shortcut kasi ako. Shortcut nun, Alt, F, tapos A. Yan. Tapos pangalanan nyo na PNG. Hindi, JPEG nyo na lang. JPEG na lang ha. Kasi may PNG na tayo na FA 1.1. Tapos click OK. Ay, saan siya na-save? Ay, doon pala siya. Ibang file. Hanapin ko lang. So, ito siya. Yan. Ito na yung JPEG file nyo. So, ayan na, FA 1.1. Tapos pag okay na yan, yun yung i-upload nyo sa Google Drive folder ninyo. Okay, so sana malinaw ha. That's it. Hello.